Sa pagbubukas ng unang sesyon sa Senado, ay isang malaking pasabog ang inilantad ni Senator Rodante Marcolita sa harap mismo ng mga kasamahan niya. Unang isiniwalat ni Senator Marcolita ang malawakang korupsyon sa sektor ng agrikultura, partikular sa bigas, na siyang pangunahing kailangan ng mga Pilipino. Nadiskubre ni Senator Marcolita na sobra naman pala ang produksyon ng bigas sa ating bansa, ngunit ang nakapagtataka ay saan ito napupunta at bakit kinakailangang umangkat pa ng bigas sa ibang bansa. Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po, ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tuwid, kinuwenta ko po 122 kilos times 115 million Filipinos divided by 20 something kasi para makita po natin per metric tons. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Nagtataka po ako bakit binase nila sa 115 million Filipinos. Marami pa po namang mga sanggol Hindi pa naman kumakain ng bigas yung mga yun Sabaw ng bigas, kinakain po yun, Mr. President. Meron din pong mga probinsya ang ating bansa na kumakain ng kasaba. Sa Mindanao po siguro, marami doon. Meron din tayong mga lugar na mais ang kinakain, lalong-lalo na po sa Cebu. Sana po ay ibinawas sana ito. Ganun pa man, kahit na aminin po natin, Mr. President, na sa official record po ng PSA, ang atin pong consumption ay 15.5 million metric tons. Dinagdagan pa nga ng 1 milyon sa kwenta ko 1 milyon at kalahati. Tinanong ko rin po yung production natin ng the same year. Ang sabi po nila, 19.3 million metric tons. So, ang sabi ko po, kukunti naman pala yung consumption natin. Mas malaki pa pala yung pinroduce natin, 19.3 million metric tons. Ipagpalagay mo ng 15.5 million metric tons ang kakainin ng bawat isang Pilipino. Di sana hindi tumaas ang presyo ng bigas. Wala pa pong importation dito, Mr. President. Sa production pa lang natin, kayang-kaya na nating takpan ang pangangailangan po ng bawat isang Pilipino. So nagtanong po ako sa aking mga kaibigan sa mga concerned agencies na ayaw na po nilang ipabanggit ang mga pangalan for obvious reasons. Paano po ako nangyari yun? This seems to be a very big conundrum for all of us. Hindi po nila mahipaliwanag, Mr. President. So dito po, kitang-kita natin ang napakalaking korupsyon na yung sinasabi po kanina ni Senador Jaime na supply chain. Kahit na po hindi natin tingnan doon dito pa lang sa statistics na ito sobra po ang ating production kaysa pangangailangan natin sa pagkain. Kaya nakakabahala po kung bakit wala pa pong importation dito, bakit ganun na po ang kinalabasan. Kagaya rin po Nasupalpal naman ni Senator Marcolita itong si Kiko Pangilinan matapos magmarunong sa kanyang sariling kalkulasyon na tila nais nitong ipalabas na kulang daw talaga ang supply ng bigas sa ating bansa at mukhang nais rin nitong iparating na mali ang data at calculation ni Senator Marcolita. Dahil sa pahayag na ito ni Kiko ay binalikan siya ni Senator Rodante Marcolita at ipinamukha kay Kiko na malaking kamalian ang kalkulasyon at pahayag nito. I may be mistaken, but I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun. And 60% of that 19 million metric tons of palay becomes rice. So it's about 11.9 to 12 million na bigas
Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas, 19 million yung palay. Pagka yan ay giniling, magiging 60%, which is about 12 million. So, yung gap is about 2 million metric 2 tons. to 3 million. So dapat import natin no more than Well, 3 yes. million. Dapat, if we go by that pagka ganon, yes. statistics, those numbers. Hindi 5 million, no? Okay. Well, again, we will have to check the data, but I think that's... We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po ang conversion rate, 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka, kahit na halimbawa gawin po nating palay ito, mataas pa rin po yung production kesa sa consumption. At kung aalisin nga po natin yung iba sapagkat ibinasi po sa 115 million, talaga naman pong karamihan po ng mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas, masyado pong malaki ang base data na ginamit po nila. I agree, Mr. President, Your Honor. Ibinunyag naman ni Senator Marcolita ang kalunos-lunos na sitwasyon ng mga magsasaka sa ating bansa na ang karamihan sa kanila ay halos magmakaawa at umiyak na dahil sa hindi makatarungang presyo ng bigas kung saan binibili ito ng napakamura sa kanila na tila hindi alintana ang puhunan at hirap na ginugugol ng ating mga magsasaka. Kagaya rin po ng mga nauna nag-interpellate na ako po'y tinawagan din ng ating mga kababayan na mga magsasaka sa Tarlac sapagkat ako naman po ay taga Tarlac at sa Pampanga. Lalong-lalo na po ang Pampanga, sa Minalin, sa Florida Blanca, Candaba at Santa Ana. Halos umiiyak po sila one month ago sapagkat yung pong bagong gapas na palay ay binibili na lamang po between 7 to 8 pesos per kilo. Ang nabilad naman po, Mr. President, Your Honor, 11 to 12 pesos per kilo. Sabi po nila, umiiyak po sila literally. Nakakaawa po ang kanilang kalagayan kaya biniro ko na lamang po sila. Bakit ako po ang tinawagan ninyo? Kasi po Kapampangan kayo si Senador Lito Lapid, Kapampangan din. Pero kako, ganito po ang gagawin natin. Kakausapin ko po ang aming mga kasama at pag-uukulan po natin ng atensyon ito pong problemang ito. Tama naman po na kailangan natin pong lunasan kaagad. Sapagkat kagaya po ng sinabi nila, wala na po kami kanyang kinabukasan pagka ganito ang patuloy na mangyayari sa amin. Kaya mungkahi ni Senator Rodante Marcolita na isabatas ang pagbuo o paggawa ng isang komisyon na magmomonitor, mangangalaga at magbibigay ng pagpapahalaga sa karapatan ng ating mga magsasaka. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na wala pong continuing o permanent commission para sa agriculture? Hindi po kagaya ng EDCOM. Meron po tayong Education Commission na ito po ay created by law. Kaya po ito ay tuloy-tuloy na nagagampanan nila yung pagsasakatuparan ng pagre-review, pagre-revisa yung progreso ng ating educational system. Ganon din po ang kuryente. Ang energy sector po natin, merong itinalagang JCEC kung tawagin. Ito po yung Joint Congressional Energy Commission na ito po ginawa rin ng batas. Pero ito pong agriculture, Mr. President, Your Honor, baka magtaka kayo, yung kauna-unahan po na Joint Commission o Joint Resolution ay nangyari lamang po sa pamagitan ng isang ang Congressional Commission ay ang ginamit lamang po ay Joint Resolution number 1. Hindi po batas. At ito po ay nangyari during the 10th Congress. Ibig sabihin po, Mr. President, Your Honor, 1995 o 30 taon nang nakararaan. Baka sakali pong i-consider ninyo, Mr. President, Your Honor, isabatas po natin ang pagsasagawa ng isang komisyon na magmo-monitor. Kasama po ninyo ako doon sapagkat ako po ay isa ring magsasaka.